95 years na taon nang muling buksan ang kaso ni Procopio at Andres Bonifacio. Kung ating matatandaan ay hinatulan ng parusang kamatayan ang magkapatid na Bonifacio sa salang pagtataksil at sedisyon. Kaya't noong May 10, 1897 ay dinala sila sa bundok ng Tala sa Cavite ng mga inutusang sundalo ng pamahalaang revolusyonaryo ni Emilio Aguinaldo para doon patayin ang magkapatid. Noong 1992 ay muling binuksan ng Korte Suprema ang kaso ng magkapatid na Bonifacio. At ayon sa masusi at maingat na pagsusuri sa mga available na records at data at ebidensya ni Supreme Court Justice na si Abraham F. Sarmiento, napatunayan na ang paglilitis sa magkapatid ay hindi dumaan sa tamang proseso at walang sapat na batayan para idiin ang magkapatid sa mga paratang sa kanila. Ayon sa Korte Suprema ay bigong magharap ng matibay at lehitimong ebidensya ang revolusyonaryong gobyerno ni Emilio Aguinaldo para patunayan na guilty ang magkapatid na Bonifacio. Noong taong 1992 ay pinawalang sala ng Korte Suprema ang magkapatid na Bonifacio sa mga paratang sa kanila. May ilang tanong lang na pumasok sa isip ko sa mga pangyayaring ito at sa desisyon na ito ng Korte Suprema. Una, may kasabihan tayong justice delayed is justice denied. 95 years? Ikaw na ngayon ang magdesisyon kung delayed ba ang hustisya. Mailap ang hustisya para sa mga mahihirap. Ibig sabihin noon pa man nangyayari na ito dahil si Andres Bonifacio ay anak pawis, walang titulo, walang tinapos. Revolusyonaryong gobyerno man katulad ng KKK or ng Republika ng Pilipinas ay parehong korap at ang mga leaders nito ay dahil leader-centered ay nag-aagawan sa kapangyarihan at nagpapatayan para lang makaupo sa pwesto. May kwenta ba ang mga tanong ko? Pakishare lang ang inyong mga opinion sa mga katanungan ito. Sa kabilang banda ay makasaysayan ang desisyon ng Korte Suprema sapagkat bukod sa nalinis ang pangalan ng magkapatid na Bonifacio ay maitutuwid din ang pagtingin natin sa ating kasaysayan.